At dahil wala nang masyadong tao sa bus at pawang si Dina at Yuri na lamang ang nasa likuran, ay walang nakakapansin sa kanila sa mainit na halikan. Habang naghahalikan ay parawang abala ang kanilang mga palad sa pagpapasaya sa isa't isa. Inayos ni Yuri ang kortina ng bintana upang walang makapansin sa kanila. Naging mainit ang kanilang paghahalikan. Dina, pwede bang angkinin kita? Tanong ni Yuri. Ha? Baka may makakita. Sagot naman ni Dina. Wala yan. Sandali lang naman eh. Please? Pilit ni Yuri. Paano? Nagtatakang tanong ni Dina. Akong bahala. Basta sundin mo lang ako. At hindi tayo mapapansin. At ayun nga, saksi ang upuang yon. Naganap na naman ang pagtatampisaw ng dalawa sa kasalanan. At dahil siguro sa sitwasyon nila, madali nilang naabot ang rurok ng kasiyahan. Agad silang nag-ayos ng mga sarili. Maya-maya pa ay pababa na sila. Sinigurado nilang maayos ang kanilang itsura bago sila bumaba ng bus. Yan ang unang pagniniig nila. Simula nang magniig silang tatlo. Ang sumunod, ang ikalawang engkwentro ng dalawa. Pwede na ba tayo magkita ngayon? Almost 2 weeks na tayong hindi nagkikita ah. Text ni Yuri kay Dina. Sa Sabado, pupunta ako sa mga ate ko. Pwede tayo magkita sa SM ulit? Sagot naman ni Dina. Sige, makakapag-antay pa naman ako ng 2 days. Sabik na ako sa'yo. Sagot ni Yuri. Sabado? Nasan ka na? Paalis na ako dito. Kita tayo sa SM, 1 PM. Text ni Dina. Okay, wait na lang kita sa dating place. Kukuha ko ng taxi, sakay ka na lang. Tatawag ako pag malapit na ako sa'yo. Sagot ni Yuri. Okay, reply naman ni Dina. Maya-maya pa ay lula na ng taxi si Yuri at tuminto sa gilid ng SM. Sumakay si Dina sabay andar. Sa ibang motel naman sila pumunta ni Yuri. Di tayo pwedeng gabin ngayon ha. Baka tumawag si Jan kina ate. Sinabi ko lang kay ate na pag tumawag si Jan, sabihin niya may bibilhin lang ako sa SM. Sabi ni Dina. Ganun ba? Sabik pa naman ako sa'yo. Sabay kiss at takbay sa asawa ko. Sana kasi inaya mo na lang si Jan ulit. Baka pumayag pa yun. Ani ni Yuri. Oo nga naisip ko nga rin yun kanina. Kaso hindi naman pwedeng isara yung shop ngayon kasi Sabado. Sayang ang customer. Saka ikaw dapat na nagyaya sa kanya. Alangan naman na ako pang magsabi. Sagot naman ni Dina. Hindi bale, sa susunod na lang. Pero miss ko na yung tayong tatlo Sagot ni Yuri. Ako nga rin. Ang saya kaya ng ganun. Gustong gusto kong maulit at maranasan yung ginawa nyo sa akin. Sagot ni Dina. Maya-maya pa ay huminto na ang taxi sa motel at agad silang bumaba. Nilapitan sila ng attendant at itinuro kung saan hagdan sila aakyat. Napansin ni Yuri na tumitingin sa kanya yung lalaki habang sinasamahan sila sa kwarto nila. Medyo pamilyar sa akin tong attendant. Bulong ni Yuri kay Dina. Ha? Baka taga sa atin yan ha? Patay tayo niyan. Kaya pala tingin ng tingin sa akin. Saka sa'yo. Kabadang sagot ni Dina. Hindi. Halos kilala ko lahat ng tao sa atin. Hindi taga sa atin yan. Sabi naman ni Yuri habang medyo kinakabahan din. Pagdating sa kwarto ay binuksan ng attendant ang aircon at sabay sabing, may kailangan pa po ba kayo sir? Sabay sulyap ulit kay Dina. Lalong kinabahan ng dalawa, lalo na si Dina. Okay na kami. Thank you ha. Sagot ni Yuri na parang kabadong-kabado pa rin. Okay sir.
Tawag lang po kayo pag may kailangan kayo. Sabi ng attendant sabay senyas ng thumbs up sign. Dito ay nakilala ni Yuri ang lalaki. Ito yung nakasakay nila ni Dina sa bus. Halos 2 weeks nang nakakaraan. Grabe pare, parang kilala kita. Medyo masayang wika ni Yuri. Oo nga sir kanina ko pa naisip kung kayo yung nakasabay ko sa bus nung nakaraan. Sabay tawanan silang dalawa. Takang-taka naman si Dina sa narinig. Dito ka pala nagwo-work? Sabi muli ni Yuri. Oo sir, patapos na rin ang shift ko, kaya medyo maaga ako ngayon. Sige sir, iwan ko na po kayo ni Mrs. Sagot ng lalaki sabay kindat kay Yuri at tuloy na lumabas at isinara ang pinto. Sino yun? Tanong ni Dina. Nakasakay natin siya sa bus last time. Hindi mo siguro matandaan kasi tulog na tulog ka noon at sumantig ka pa nga sa kanya. Natatawang sagot ni Yuri. Bakit parang tuwan-tuwa ka nang nakita mo siya? Tanong mo rin ni Dina. Kasi po, atinilahat ni Yuri ang tunay na nangyari sa kanila sa bus habang tulog si Dina. Loko-loko ka talaga. Hindi ko alam yun ha. Sabi ni Dina. Pogi naman siya hindi ba? At mukhang malinis sa katawan. Sabi naman ni Yuri. Pwede na. Cute din naman. Pero loko-loko ka talaga ha. Parehas kayo ni Jan. Nakangiting sagot ni Dina. Lumapit si Yuri kay Dina. Hinalikan nito sa labi. Lumaban naman ang halikan ng asawa ko. Unti-unting minamasahe ni Yuri ang likod at pang-upo ni Dina. Nakakagigil talaga. Sabi ni Yuri. Isa-isang tinanggal ni Yuri ang bitones sa harap ng blusa ni Dina upang tumambad sa kanya ang pinakaiingatan nito. Kasunod nun, ang pagalis ng kanyang pantas na panloob. Nang magtagumpay ay naibaba niya na ang kanyang halik sa leeg patungo sa iniingatan nitong kayamanan at muli na naman silang nagtampisaw sa kasalanan. Enjoy na enjoy ang dalawa sa kanilang ginagawa. Nakaidlip silang dalawa. Pagkaraan halos ng 30 minutes ay nagising si Yuri. Nakayakap pa rin siya kay Dina. Naalala ni Yuri yung tungkol sa pagpayag ni Dina na pwede silang magniig na 3. Kaya't medyo nabuhayan na naman ng kaunti ang kanyang nagiinit na katawan. Naka-duty pa kaya yun? Tanong sa isip ni Yuri. Inangat niya ang phone at nag-dial ng 0. Umorder siya ng pagkain nila din Dina. Itatanong sana niya sa operator kunit hindi naman niya alam ang pangalan ng lalaki. Sayang, sa isip-isip ni Yuri. Maya-maya pa ay tumunog na ang bell. Andyan na ang order niya. Kinuha niya ang isang tuwalya at pinuksan ang pinto. Nagulat pa siya dahil ang nagdala ay yung lalaki kanina. Sir, order nyo. Sabi ng lalaki. Oh, ikaw pala. Akala ko nag-out ka na. Tanong ni Yuri. Out na ako sir, kaya lang naka-t-shirt lang ako. Last delivery ko na to sir. Sagot ng lalaki. Yuri, ako si Yuri. Sabi naman ni Yuri. Jason po ang name ko. Sabay extend ng kamay. Kinamayan ni Yuri si Jason. Tulog na ba si Mrs. Sir? Usisa ni Jason. Oo, medyo napagod. Alam mo na, nakangiting wika ni Yuri. Ang swerte mo sir. Ang ganda ng misis mo. At ang ganda rin ng katawan. Ang sa akin kasi, mataba. Sabi ni Jason. Oo, alam ko. Sinabi mo na sa akin yan sa bus, hindi ba? Kaya nga, pinahipo ko sa'yo si Dina Sabi naman ni Yuri. Dina pala ang pangalan niya. Sige sir, maiwan ko na kayo dyan. Sabi ni Jason. Teka, ayaw mo bang mahawakan ulit si Dina? Tanong ni Yuri. Ha? Payag ka ulit? Siyempre, gusto ko.
kung okay lang sa inyo, sir. Sagot naman ni Jason. Okay lang pero baka hanapin ka sa baba. Talagang okay ka, sir? Teka po at mag-out na ako. Kung okay lang sa inyo, aakyat ulit ako dito. Sabi naman ni Jason. Sige, dalian mo lang at baka magising yun. Antayin kita ha. Sagot ni Yuri. Dali-daling bumaba si Jason at nag-punch out na. Pagkaraan nun, pasimpleng umakyat muli sa kwarto nila Yuri. Nang marinig ni Yuri ang doorbell, agad siyang tumayo at pinuksan ang pinto. Pumasok si Jason at agad lumapit sa kama. Lumingon kay Yuri. Tumango naman si Yuri. Unti-unting itinaas ang kumot sa nakahigang si Dina. Tumambad kay Jason ang napakaganda at napakakinis na katawan ni Dina. Muli, lumingon siya kay Yuri at muli, tinanguan siya nito. Hinaplos niya ang katawan ni Dina. Marahang hinaplos-haplos. Nakatayo naman si Yuri sa gilid ng kama, habang nakaupo naman si Jason sa gilid ni Dina. Patuloy sa paghahaplos, inilapit niya ang kanyang muka kay Dina at namoy-amoy ang babae. Paglingon ni Jason kay Yuri, napansin niya na nagiinit na naman ito. Napangiti siya at tatango-tango. Pwede ba? Marahang tanong niya kay Yuri. Oo naman, pwedeng pwede. Akong bahala kay Dina. Sagot ni Yuri. Mabilis na nagubad si Jason ng kanyang damit. Parehas na gifted ang dalawa. Umakyat sa kama si Jason. Dala ng matinding pagnanasa, agad na pinag-isa ni Jason ang katawan nila ni Dina. Nagising naman si Dina dahil naramdaman niya ang pagangkin sa kanya ni Yuri sa akala niya. Ngunit nagulat siya nang makita niya sa may gilid na nakatayo ito. Sa kanya napansin na ibang umaangkin sa kanya. Pamilyar pero hindi niya maisip kung sino yon. Inilayo niya ang kanyang muka. Dina, si Jason, yung attendant kanina. Natatandaan mo ba? Sabi ni Yuri. Nang oras na yon, enjoy na enjoy si Jason sa ginagawang pagangkin kay Dina. Bagay na nagdulot ng kasiyahan kay Dina. At ngayon, naghahalikan na ang dalawa. Sobrang nai-enjoy ni Jason ang sitwasyon niya at napakaswerte niya. Nakaangkin siya ng isang maganda at batang-batang babae. Grabe ang pagnanasang tumataloy sa katawan ni Jason. Kaya't sandali lamang ay narating na nito ang rurok ng kasiyahan. At sa pagkakakwento ng aking asawa, talagang nasiyahan silang tatlo. Sinulit nila talaga ang oras at mga sandaling kapiling nila ang aking asawa. Sa pag-aakala ni Jason ay talagang mag-asawa sa Dina at Yuri. Ang hindi niya alam, ipinatikim ko lang ang aking asawa na si Dina kay Yuri. Subalit si Yuri at Dina ay sumobra sa kanilang hangganan. Oo, inaamin ko rin naman, nakasalanan ko ang lahat. Sukat ba namang pumayag ako na ipaangkin ng aking asawa kay Yuri dahil lang sa aking pantasya. Huli na ang lahat para magsisi at sa ngayon, hiwalay na kami ni Dina. Hindi ko na maatim ang kanilang ginagawa ni Yuri. Kung sino-sino na lang din kasi ang nakakasama nila sa kanilang pagniniig. Habang ikinukwento kasi sa akin ng aking asawa yon, parang nakakaramdam na ako ng pandidiri sa kanya. Noong una ay nasisiyahan ako, nagiinit sa bawat kwento sa akin ni Dina. Pero ang lahat ay may hangganan hanggang dumating na ang pagkakataon na ayaw ko nang sumiping sa aking asawa. Natatakot ako
na baka mahawahan niya ako ng sakit. Dahil bandang huli, kung sino na lang ang kanilang nakakasama ni Yuri. Sa ngayon, wala na akong balita tungkol kay Dina. Pero ang aking buhay ay inayos ko na. May kinakasama ako ngayon at hindi ko na ipapatikim sa iba ang aking asawa. Naging aral na sa akin ang nangyari sa amin ni Dina. Yan ang kwento ko na sana ay kapulutan nyo ng aral.